Napagdesisyonan nga ni Xiaoyu na magtungo sa kanluran upang hanapin ang kanyang kuya. Habang si Shu naman ay kasalukuyang tumatakbo at hinahabol nga siya ni Zhang habang tinatanong kung bakit siya bumabalik, hanggang sa ilang sandali pa ay bigla siyang tumigil at napapatanong sa kanyang sarili kung bakit niya hinahabol ang ating bida. Iniisip nga din niya na ang mga kasamahan o dati niyang kasamahan ay siguradong magtutungo din sa kuweba pag nalaman nilang nag-umpisa na ang digmaan, pero taong labas nga daw ang ating bida, at labag sa kanilang patakaran na dalan siya sa lugar na yon. Pero bakit nga daw ba niya ginagawa ang mga mapanganib na bagay na ito para lang sa isang estranghero, hanggang sa bigla na nga lang niyang masabi na niligtas naman niya ang ating bida dati kaya patas na sila ngayon. Pero bigla niyang napansin na mayroong kakaiba sa dinadaanan nila, dahil naging malinis at patag ito. Sinabi nga ni Zhang na sa pagkakaalala niya ay hindi naman patag ang lupa dito, sabay tanong sa kung ang mga Blackwing Army kaya ay nagtungo o kasalukuyan ng nasa bayan ng Tiangeng. Habang si Shu naman ay iniisip lang na si Xiaoyu ang may kagagawa nito, pero nasaan na daw kaya siya ngayon, agad nga niyang sinigaw ang pangalan ng kanyang kapatid habang tinatanong kung nasaan na siya. At ilang sandali pa ay muli siyang tumakbo, kaya naman sumunod din sa kanya si Zhang habang tinatanong kung nababaliw na ba siya. Tinatanong nga din niya kung bakit patuloy na sumisigaw ang ating bida habang tumatakbo, mukhang nais na nga daw magpakamatay ni Shu. Pero biglang may narinig sila na tinig ng babae, kaya napapatanong pa si Zhang kung kailan pa naging malapit si Shu kay Miss Yu. At agad ngang nagbigay ng negative point si Xiaoyu nang lumabas siya mula sa ilalim ng lupa, habang si Shu naman ay sinabi na lang na manahimik na si Zhang kung ayaw niyang mapahamak. Agad namang niyakap ni Xiaoyu ang ating bida matapos niya itong makita, sabay tanong sa kung sino ang sinasabi nilang Miss Yu. Sinabi nga din niya na ilang araw pa lang dito ang ating bida, pero mukhang may chicks na. Hinawakan lang naman siya sa ulo ni Shu at tinanong kung bakit siya nandito, pero muli nga lang siyang niyakap ni Xiaoyu habang sinasabi na andito siya upang protektahan ang ating bida, at masyado naman ang gulat ni Zhang. Pero bigla namang tinak pa ni Shu ang kanyang mga labi, at sinabi na pag-usapan na lang nila ang ibang detalye pag dalawa na lang sila. Sa ngayon na daw ay kailangan muna nilang sagutin ang mga katanungan ni Zhang na masyado pa ding naguguluhan. Paglapit nga ng magkapatid ay agad na tinanong ni Zhang kung sino ang kasama niyang babae, chick boy ka talaga wika pa nga ni Zhang. Sinabi naman ni Shu na kapatid niya ito, pero ayaw ngang maniwala ni Zhang at sinabi na wag na siyang subukan pang lokohin ng ating bida, hindi nga din daw niya nakwento dati na mayroon siyang kapatid. Isa pa nga ay hindi daw sila mukhang magkapatid. Masyado nga daw magarbo ang mga kasuotan ni Xiaoyu at mukhang mga mamahalin din ito, at kahit kailan nga daw ay hindi makakabili ng ganong damit ang alipin na tulad ng ating bida. Alam nga daw ni Shu na sa pagkakaalam ni Zhang ay tumakbo si Shu mula sa slave lord para sa kanyang kalayaan, at nang nais na sana niyang sabihin na hindi siya alipin, ay bigla namang sinabi ni Xiaoyu na siya ang slave lord ni Shu. Kaya biglang nagtaka si Shu sa kanyang sinabi, habang si Xiaoyu naman ay iniisip lang na mautak at matalino talaga siya dahil nakaisip agad siya ng isasagot, o magiging solusyon sa mga katanungan ni Zhang. Wala na ngang nagawa si Shu kundi magbigay ng negative points, akala nga daw niya ay makakagawa siya ng kwento patungkol sa kung paano niya niligtas si Xiaoyu, upang magmukha siyang bayani sa harap ni Zhang, pero sinira nga daw ni Xiaoyu ang plano niya at siguradong mas maniniwala si Zhang sa kanya. Ilang sandali pa ay mayroong binubulong si Shu kay Xiaoyu, pero biglang sunod-sunod na negative points ang binibigay ni Zhang kaya napapatanong si Shu sa kung ano ang nangyayari. Ilang sandali pa ay nagmakmak na si Zhang, alam naman daw niya na malamang sa ay hindi nagsasabi ng totoo ang ating bida, pero naiinggit nga lang daw siya, at sinabi na masyadong maswerte si Shu dahil isang maganda at mukhang mabait na slave lord ang pinagsisilbihan niya. Sinabi nga din nito na matapos tumakbo at tumakas si Shu mula sa slave lord niya, ay agad naman siyang nagustuhan ni Miss Yu na isa ding slave lord, sabay tanong kung ang pagiging gwapo na lang ba talaga ang pinakamagandang bagay sa mundo. Pasensya ka na wika naman ang ating bida, pero ang pagiging gwapo nga daw talaga ang pinakamagandang bagay sa mundo, kaya muli ay nagbigay ng negative point sa kanya si Zhang. Hindi bali nangawi ka naman ni Zhang sabay turo sa lupa at tinanong si Xiaoyu kung nakita ba niya ang Blackwing Army, pero sinabi lang naman ni Xiaoyu na hindi niya nakita ang mga ito. At habang nagngingitian nga ang magkapatid ay lalo namang nagtataka si Zhang. Paano daw kaya na biglang nawala ang malaking grupo ng mga sundalo, at maging ang kanilang mga kabayo ay wala man lang silang makita kahit isa. Bigla namang sinabi ni Shu na tigilan na niya ang pag-iisip,
sabay tanong kung hindi ba plano ni Zhang na magpunta sa isang kuweba, sabay sabi na dapat na silang magtungo doon ngayon. Pero sinabi naman ni Zhang na wala na ang unang grupo ng Blackwing Army kaya kahit papaano ay ligtas na sila ngayon, mas mainam na din daw kung magtutungo sila sa bayan upang bumili ng mga pagkain. Nakalimutan nga din daw niyang sabihin ito sa ating bida dati, pero matapos magsimula ang digmaan ay madaming tao ang nagpupunta sa kuweba na sinasabi niya, kaya mas mainam kung makakabili sila ng madaming pagkain at kagamitan. Iniisip naman ni Shu na malamang sa ang mga taong tinutukoy ni Zhang ay ang mga kaibigan niya na nakasurvive, sa pamamagitan ng pagkain sa ugat o sanga ng puno, sabay sabi na tera na sa bayan. Pero may bigla siyang naisip, at agad na niyang tinanong si Zhang kung saan siya kumuha ng pera, pero mabilis naman ang tumakbo palayo sa kanila si Zhang, kaya inutusan ni Shu si Xiaoyu upang pigilan o patigilin siya. Mabilis nang nagtungo si Xiaoyu sa kanyang harapan kaya naman agad na napatigil si Zhang, at dito ay muling tinanong ni Shu kung saan siya kumuha ng pera. Sinabi lang naman ni Zhang na mula ito sa napagbentahan niya sa pagkain na binigay ng Yu family sa kanya. Pero sinabi nga daw ni Zhang na naubos na niya ang pinagbentahan niya sa mga pagkain na yun, dahil naibili niya ng alak. Kaya muli ay sinabi ni Zhang na mukhang nakalimutan lang niyang may natira pa pala sa pinagbentahan niya, at agad ngang hinihingi ni Shu ang pera at hahatiin daw nila ito ng patas, 90% sa ating bida at 10% para kay Zhang. Napakakuripot mo naman, wika pa ni Zhang habang dinudukot ang pera sa kanyang damit, pero agad ngang hinablat ni Shu ang pera at sinabi na tigilan na niya ang pagsasalita. Matapos nga niyang bilangin ang pera ay agad niya itong inabot kay Xiaoyu at sinabi na bibili sila ng masasarap na pagkain sa bayan. Matapos nito ay nagpatuloy na sila sa paglalakad patungo ng bayan, habang si Zhang ay nanatili namang tahimik. Iniisip nga ni Zhang kung hindi ba talaga marunong umarte ang dalawa o wala silang pakialam kahit pa malaman niya na hindi talaga slave lord si Xiaoyu. Iniisip nga din niya na walang slave lord ang may ganong pagtreto sa kanyang alipin. Pero hindi bali na nga daw dahil magdadaan lang din naman sa kanyang buhay ang dalawang ito, kaya hindi na niya kailangan pang alamin anumang sekreto ang meron sila. Habang naglalakad nga din sila ay napapatanong si Zhang kung kailan kaya babalik ang kanilang hari sa mundong ito. Samantala pagdating naman nila ng Tiangeng County ay napapatanong si Xiaoyu sa kung bakit wala silang makita ng mga tao, hanggang sa ilang sandali pa ay biglang sumilip ang mga ito, at masyado nga ang takot nila nang malaman na napansin sila ni Xiaoyu. Agad na din silang nagtakbuhan palayo sa kanila, kaya napapatanong si Shu kung naalerto ba nila ang mga ito. Sinabi lang naman ni Zhang na walang nakakaalam sa iniisip ng mga Blackwing Army, kaya tanga na lang ang hindi maalerto sa lahat ng bagay, at mas mainam nga daw kung dumiretso na lang sila sa tindahan. Nagtungo nga sila sa bilihan ng bigas pero dahil sa tagal nilang tumatawag ay biglang tinanong ni Shu kung sigurado ba si Zhang na bukas pa ang tindahan, at magpustahan pa tayo, wika lang naman ni Zhang. Ilang sandali pa ay unti-unting bumukas ang pintuan at sinabi ni Zhang na tama siya, dahil muntik na siyang tamaan ng gulok sa leeg, dahilan upang mapaupo sa takot si Zhang at sinabi na lang na mag-ingat naman sila. Bigla namang tinanong ni Xiaoyu kung kailangan na ba niyang patayin ang mga ito, pero sinabi lang naman ni Shu na wag muna at hindi nga daw nila pwedeng ipakita agad ang totoo nilang kapangyarihan o abilidad. Ikaw na naman, wika naman ng lalaking ito, sabay tanong sa kung nasaan na ang mga Blackwing Army. Sinabi naman ni Zhang na wala na ang mga Blackwing Army at nagtungo nga lang daw sila dito upang bumili ng pagkain. Agad namang nagtanungan ang dalawa kung wala na ba talaga ang mga Blackwing Army. Akala nga daw nila ay patibong lang ng Blackwing Army ang biglaan nilang paglalaho upang babaan ng bayan ang kanilang depensa. Ilang sandali pa ay biglang nagliwanag ang marka sa braso ng mga lalaki, at habang nakakaramdam nga sila ng matinding sakita ay mayroong nagsalita. Inutusan nga sila na magtungo sa labas ng bayan upang kumpirmahin ang sinabi ni Zhang. Agad na ding tumakbo ang mga alipin patungo sa labas ng bayan upang alamin ang katotohanan. At napansin naman ng magkapatid si Miss Yu na may hawak na sibat at nakatayo sa bubong ng isa sa mga bahay dito. Agad na din itong ngumiti sa ating bida matapos makaalis ng mga alipin, kaya napapatanong si Xiaoyu kung siya ba yung Miss Yu na sinasabi nila, o wika naman ni Shu at sinabi nga din niya na magkaibigan lang sila. Ilang sandali pa ay bumalik na ang dalawang alipin at sinabi nga nila na walang kahit isang sundalo sa labas ng bayan. Tinignan nga din daw nila ang paikat ng bayan pero wala silang makita na kahit isang sundalo mula sa Blackwing Army. Kaya naman agad ding nagbukas ng bintana at pintuan ang ibang mga tao pa sa bayan,
Masyado nga ang gulat ni Shu nang bigla silang mapalibutan at napapatanong siya sa kung saan ba galing ang mga taong ito. Ilang sandali pa ay napapatanong ang ating bida sa kung ano ang isang bahay o building na kanyang nakikita. Nagtataka nga din si Shu kung bakit umano madaming papaya sa lugar na ito, at bukod doon ay mga naggegandahan na mga kababaihan lamang ang kanyang nakikita, at sinabi nga ni Zhang na isa itong bahay aliwan, sabay tanong kung nakapasok na ba si Shu sa ganitong lugar. Pero matapos ulitin ni Xiao Yu ang salitang bahay aliwan ay agad tinataboy ni Shu ang mga puso-puso na patungo sa kanya. Winasak pa nga niya ang isa habang sinasabi na hindi niya alam kung ano ang bahay aliwan, pero iniisip niya na hindi ba sa gabi dapat nagbubukas ang mga ito. Hanggang sa bigla namang nagulat si Shu, mabilis nang lumapit si Xiao Yu sa isa sa mga babae sa bahay aliwan upang tanungin kung nagtungo na ba sa lugar na ito ang ating bida. Pero sinabi lang naman ng babae hindi pa niya nakikitang nagpunta ang ating bida sa kanilang kuweba, pero kung pupunta nga daw ang ating bida, ay sisiguraduhin nila na ibibigay nila ang pinakamagandang serbisyo para sa gwapong tulad niya. Kinindatan pa nga nito si Shu na nagbigay naman ng negative points. Ilang sandali pa ay narinig naman nila ang ingay mula sa mga kabayong ito, kaya naman agad na nagtinginan ang mga tao kasama na ang ating bida, sinasabi nga nila na dumating na ang reinforcement. Habang papalapit ang mga ito ay sinabi ng isang lalaki na mukhang sa Nanjing City nagmula ang mga reinforcement na ito. Sinabi nga din nila na ang Lord sa Nanjing City ay isang level 2, pero wala naman daw silang idea kung sino ang namumuno sa reinforcement na ito. Hanggang sa ilang sandali pa ay bigla itong tumigil, at dito ay makikita si Liu Yizhao ang commander ng Qingsai Army, at siya din governor o nakakasakop sa Nanjing City. Siya pala wika naman agad ni Zhang, habang ang magkapatid ay tahimik lang naman dahil hindi nila alam ang tinutukoy niya. Agad namang hinanap ni Liu Yizhao ang leader sa county na ito. Kaya naman mabilis na tumakbo ang matabang lalaki na ito patungo sa kanya, habang sinasabi na siya ang leader sa lugar na ito. Agad na din siyang lumuhod at yumuko sa harap ni Liu, na agad namang tinanong kung nasaan ang Blackwing Army. Pero wala nga daw alam ang lalaking ito sa kung nasaan na sila. Kaya agad siyang tinutukan ng naginata o sibat na may patalim. Dito ay sinabi din ni Liu na ang pagbibigay ng maling impormasyon ay isang malaking krimen. Sumagot naman ang lalaki at sinabi na narinig nila ang tunog ng mga pagtakbo at padyak ng mga kabayo ng kalaban, pero hindi nga daw nila alam kung paanong nangyari na bigla silang naglaho. Pinatotohanan naman ito ng mga mamamayan sa Tianjing at sinabi nga nila na mayroon talagang mga nakakabayo na Blackwing Army kahapon o kagabi. Pero matapos nga daw ang malakas na tunog na tila isang pagsabog ay nawala ang ingay na kanilang naririnig. Kaya naman sinabi na lang ni Liu na ere-report niya sa nakakataas ang patungkol sa bagay na ito. Sinabi nga din niya na siguradong magkakaroon ng patas na desisyon ang Celestial sa kanya. Sige po, wika naman ng lalaki, habang iniisip na wala namang mag-aakala na bigla na lang mawawala ang malaking puwersa ng kabalyero ng mga Blackwing Army. Habang ang leader nga ng Tianjing ay pinapagilid ang mga tao, bigla namang tinanong ni Shu kung sino si Liu, at kung ano ang level ng kanyang cultivation. Sinabi nga ni Zhang na siya si Liu Yizhao ang governor ng Nanjing City, sinabi nga din niya na hindi pa niya nakita si Liu dati, pero naririnig o nabalitaan na niya na ang Qingsai Army ay nakikinig lamang sa utos ni Liu. Pero iniisip lang naman ni Shu na nakilala lang siya kanina ni Zhang, pero ngayon ay sinasabi na niyang hindi niya kilala si Liu, mukhang nagsisinungaling na nga na naman daw si Zhang sa kanya. Pero kung usapang cultivation nga daw ay mukhang wala pang makakatalo kay Xiaoyu dito sa Tianjing o maging sa Nanjing City, at magandang balita nga daw ito dahil makakapag-focus siya sa kanyang cultivation, habang binabantayan siya ni Xiaoyu. Pero bigla namang sumigaw ang lalaki sa likod ng ating bida, at sinabi nga ng lalaki na ang dalawang pangkaraniwang tao sa kanyang harapan ang nagsabi ng patungkol sa Black Army, sinabi nga din daw nila Shu na nakapatay sila ng 3 scouts ng Blackwing Army. Kaya naman agad na lumingon ang commander at tinatanong nito kung aling dalawa ang tinutukoy niya, at nagulat nga ang ating bida dahil ligtas na sila kanina pero ngayon ay mukhang magkakaproblema pa. Iniisip nga ni Shu na nakalimutan na niyang nakita sila ng mga alipin mula sa Yu family, kaya napapatanong na siya sa kung ano na ang dapat niyang gawin, sigurado nga daw na magdudulot ito ng gulo sa kanila ni Xiaoyu. Habang ang alipin naman ay biglang nakaramdam ng matinding sakit at bigla na lang din bumagsak. Habang pinaparusahan nga ni Miss Yu ang alipin ay tinanong nito kung sigurado ba siyang nakikilala niya ang mga nagsabi sa kanila patungkol sa Blackwing Army.
Sinabi nga din ni Miss Yu na kung andito ang mga nagbalita sa kanila ng patungkol sa Blackwing Army, ay hindi ba dapat malalaman o makikilala niya din sila? Kaya naman humingi na lang ng patawad ang alipin at sinabi na nagkamali lang siya nang nakita. Nangiti naman si Shu, habang iniisip na muli siyang tinulungan ni Miss Yu Dai. Agad na nga ding tumalikod si Liu habang iniisip na pinaparusahan ni Miss Yu ang alipin ng dahil sa maling impormasyon. Pero hindi bali na nga daw dahil minsan ang sinabi ng dating hari na personal na pag-aari ng slave lord ang mga alipin. Pero bigla siyang napatigil at napatanong kung sino ang ating bida na pumukaw sa kanyang atensyon. Agad nga siyang bumalik kaya napapatanong si Shu sa kung bakit ito patungo sa kanila. Akala nga daw ni Shu ay nakaligtas na siya matapos parusahan ni Miss Yu ang alipin. Iniisip nga ni Shu kung bakit nakatitig si Commander Liu kay Xiaoyu. At kung na-expose na ba ang kapangyarihan o abilidad ni Xiaoyu, iniisip nga din niya kung isa ba itong loolikon o mahilig sa mga batang babae. Agad nga ay sinabi ni Shu na kailangang mag-ingat ni Xiaoyu sa lalaking ito. Sinabi nga din niya na sa pagkakataong may kalokohan na gawin si Commander Liu ay pwede siyang patayin agad ni Xiaoyu. Matapos nang huminto ang kabayo ng Commander, ay iniisip ng ating bida na hindi niya mapapatawad ang lalaking ito pag nagtangka siya ng masama kay Xiaoyu. Hindi na nga daw importante kahit mabanyag pa ang pagkatao niya, basta papatayin niya ito kung kinakailangan. Iniisip nga din ni Shu na mukhang hindi na makatiis ang commander na ito kaya siya bumaba mula sa kanyang kabayo, naglakad na nga din ito patungo sa kanila. Hanggang sa unti-unti ay nilapit nito ang kanyang kamay at hinawakan sa baba ang ating bida, habang sinasabi na ang gwapo mo naman. Matapos nito ay inanyayahan niya din si Shu na mamasyal umano sa Nanjing City ang lugar na kanyang nasasakupan. Kaya naman biglang nagtaka ang ating bida na mukhang hindi na digest agad ang sinabi at ginagawa ng commander, hanggang sa halos maligo na siya sa kanyang pawis. At agad nga niyang inutusan si Xiaoyu na patayin na agad ang lalaking ito, pero maging si Xiaoyu ay natulala naman sa kanyang nakita. Hanggang sa mapahiga na ito sa kalsada at halos mamatay sa kakatawa, hindi nga daw lubos akalain ni Xiaoyu na mararanasan ni Shu ang ganitong bagay, at higit sa lahat ay sa harapan pa talaga niya. Mukhang iniisip nga ng magkapatid na bakla ang commander. Naiyak na nga lang din si Shu matapos makita ang reaksyon ni Xiaoyu, at wala na siyang nagawa kundi sabihin na lang na nakalimutan na ni Xiaoyu ang kanyang pangako, akala nga daw niya ay nagtungo siya dito upang protektahan ang ating bida. Pero naghihintay pa din naman sa sagot niya si commander, kaya sinabi ni Shu na kailangan niyang tanungin ang kanyang tito, sabay turo kay Zhang na biglang naglaho at tamang pito lang sa Gedli habang paalis. Kaya naman sinabi ni Shu na hindi siya makakatakas. Sinabi nga ni Shu na bilang mamamayan ng Tianjin County ay handa sila ng kanyang tito Zhang na lumaban, sinabi din niya na kailangan sila ng kanilang lugar o mga kababayan, kaya hindi siya makakasama sa commander upang mamasyal. Dahilan upang matahimik ang commander, habang si Zhang naman ay napapatanong kung bakit siya nasama sa sinasabi ni Shu, isa nga lang daw siyang pangkaraniwang tao at hindi niya kayang lumaban sa Blackwing Army. Pero sinabi naman ni Shu na mukhang nakakalimutan na ni Zhang ang sinabi niya. Sinabi nga daw ni Zhang na lalaban siya kahit pa wala siyang sandata o kailangan niyang kagatin ang mga kalaban, narinig kong sinabi mo yun wika naman ni Xiaoyu. Kaya naman napatanong na lang si Zhang sa kung paanong nakakapagsinungaling ang magandang batang katulad ni Xiaoyu, nang hindi man lang daw kumukurap ang kanyang mga mata tulad ng ating bida. Natawa na lang din naman ang commander at sinabi na sa ngayon ay pagbibigyan niya ang kahilingan o nais ng ating bida. Sunod nito ay nagpaalam na din ang commander dahil madami pa daw siyang kailangan na asikasuhin. Pag-alis naman ng commander ay sinabi na Zhang na hindi niya lubos akalaing maging ang commander ay ma-attract sa ating bida, iba talaga ang kagwapuhan mo wika pa nga niya. Pero sinabi lang naman ni Shu na umalis na lang siya kung mang-aasar lang siya, sabay tanong kung anong klase ng tao ang commander na yun, nais nga daw niyang malaman ang bawat detalye. Pinagtitinginan nga ng mga kababaihan si Shu, habang si Zhang naman ay sinabi na dating miyembro ng Imperial Dragon Guard si Liu, pero matapos nga daw magkaroon ng bagong hari ay nilaipat si Zhang sa isang bakanteng posisyon. Ang Imperial Dragon Guard ay ang elite guard na nagbabantay sa palasyo o Imperial Palace. Sinabi nga din ni Zhang na si Commander Liu ay isa sa 30,000 na Imperial Guard, at maituturing niyang pinakamaswerte sa lahat. Iniisip naman ni Shu kung bakit kalmado o tila pangkaraniwang kwento lang kay Zhang ang patungkol sa Imperial Dragon Guards, sabay tanong kung ang 30,000 ba na Imperial Guards ay lahat nasa level 2 o stage 2.
Anong stage 2, stage 1 silang lahat wika naman ni Zhang na tila nagyayabang pa. Sinabi nga din niya na hindi naman ito lingid sa kaalaman ng lahat at alam din ito ng karamihan sa Looniverse. Hindi naman makapaniwala si Shu sa kanyang sinasabi na ang Imperial Dragon Guards ay binubuo ng 30,000 na A-rank, dahil sa Earth pa nga lang daw ay pinahirapan na sila sa digmaan ng 5 A-rank lamang sa Changbai Mountain, at kung kakailanganin nga daw na labanan ng Earth ang sinasabi ni Zhang ay siguradong nakakatakot umano ang mangyayari. Sunod nga nito ay tinanong naman ni Shu kung ilan ang cultivator dito na mas mataas sa stage 1 o mga nasa Grandmaster stage, at sinabi nga ni Zhang na malamang sa nasa 1,000 ang mas mataas sa stage 1, kasama na ang mga nanunungkulan sa mga Celestials. Pero ang mga maituturing nga lang daw na Grandmasters ay mas mababa sa 10 ang bilang, kaya naman naisip ni Shu na mayroon pa din palang antas o hindi pare-parehas ang lakas ng mga nasa Stage of Divinity, at nakadepende din sa kanilang abilidad ang kanilang kapangyarihan. Iniisip nga din ni Shu na mas mainam pa din ang kanyang star power, dahil kailangan lang niyang makakolekta ng negative points upang ma-upgrade ito, habang sa mga bottleneck naman ito ay kailangan lang niyang unawain ang iba't ibang emosyon ng tao. Pero mas maswerte nga daw si Xiao Yu, dahil si Shu ang kumakain ng abyss fruit niya at hindi din niya kailangang unawain ang emosyon ng mga tao, habang si Xiao Yu naman ay nagulat sa biglang pagtingin sa kanya ng kuya niya at iniisip na mukhang nalaman ni Shu na gusto niya ng sugar-coated hose. Pero habang naglalakad sila ay mayroong tumawag sa kanila. Tinawag pa nga ng lalaking ito na bayani ang ating bida, sabay tanong kung interesado ba si Shu na tumira sa kanyang bahay. Sinabi nga din niya na mapanganib ang lugar na ito, at sigurado daw siya na matapos bumalik ang Blackwing Army ay magiging pangunahing target nila ang ating bida. Iniisip naman ni Shu na hindi masama ang offer ng lalaking ito, pero bakit daw kaya bigla na lang bumait sa pangkaraniwang tao na tulad ng ating bida ang leader ng bayan na ito? Hanggang sa sinabi nito na interesado ang governor o si Commander Liu sa ating bida, kaya ang pananatili ni Shu sa kanyang bahay ay magiging mainam para sa kanilang bayan, kung mapagbibigyan nga lang daw ni Shu si Commander Liu kahit minsan ay sana sabihin naman niyang naging mabait ang leader ng Tianjing sa kanya. Kaya nagalit naman si Shu at iniisip nga niya na parang sinieting ang lalaking ito, nais lang gamitin ng ating bida para sa mga plano niya. Napapatanong nga din siya sa kung bakit ang binatang katulad niya, ay nais nilang gamitin sa taktika ng pang-aakit.